Ito po 1.5 hectares na ito ay pinabibinta po sa atin ni seller ng nasa 2M lang po ano. Dahil mapapansin naman po nyo, meron naman po siyang sinasakupan dito na beach. Then dito naman po yung pinakang harap niya. Then meron pa tayo dito sinasakupan na property. Tumuhog po naman tayo ng provincial highway. So kahit may presyo po, sa ganda naman po ay pwede naman na po itong kanilang property nito. Dahil dun po sa unahan na yan, andyan na po yung pinakang mga kabahayan po, na andyan po yung maraming mga nakatira, na andyan din po yung pinakang tulay. Pwede po tayo dito magtayo ng business. Dahil dito po ay pwede natin maglagay ng gasolinahan, then beach resort po dyan sa pinakaloob na yan, sinasakupan pa rin po ng ating property yan. So dito po yung pinakang frontage niya, nilalakad ko na po. So nasa 100 meters frontage po tayo. So meron po naman tayo dito mga kapitbahay, di po tayo may inip. Marami po dyan nag-avail na po ng mga lupa dyan sa loob na yan. Marami na po dyan may mga property, at kagandahan po nito ay mismong kapitbahay po natin dito, si Mayor po ng Cagayan. Kaya wala po tayong magiging problema. Then ito naman po yung papuntang way ng Palopes. Sa town proper po ng Lopez, Quezon, baka po tayo ay nasa 23 kilometers lang po buhat sa Jollibee Lopez. Then dito naman po, kung tayo dito naman sa Roma, Quezon, Alabad, so napakalapit na rin po. Tatawid lang tayo sa Bangka, napakalapit na rin po. Pero ito naman po karsada nito, malapit na po matapos din yung tulay na ginagawa. Ongoing naman na po yan. So sa ngayon na hindi pa lang po dyan pinapapasukan, gawa ng hindi pa po natutuloy. So dito po yung ating boundary yan, yung may kawayan po na yan. Yan na po yung ating boundary ng ating property. So papasukin ko na po, medyo masuka lang yung pinaka-entrada niya. Then pero pupuntahan po natin yung pinakang sinasakupan po ng beach resort. Tara po, samahan niyo ako sa pagpasok. Makikita naman po nyo, talagang ito po ay meron pang nilasakupan mga produkto ng niyog. Then atin pa po yung mga nyug na yan, mga fruit berry po, atin pa rin yan. Mga saging na tordan, atin pa rin po yan. Hanggang doon po sa may mataas na nyug na yun, sinasakupan pa po ng ating property. Then pupuntahan ko naman po yung sakop na pinakang beach dito sa loob naman po ng ating pinabibinta na 1.5 hectares na 2M lang po ang price ni seller. Tara po. So papasukin ko na po yung pinakang loob ng property. Then yan na po yung karsada. Yan po yung provincial highway. Then dito na po yung pinakang ating property. So plat na plat naman po itong pinakang area ng property niya. So pupuntahan ko po yung beach na nasakupan po ng lupa na pinabibinta po sa atin na to. Papakisilip ko na rin po sa inyo dito yung mga boundary po nung karating natin na kapitbahay po na farm natin na si Mayor po ng Cagayan. So yan, dito po yung pinakang boundary yan, makikita naman po natin dahil meron po siyang bakod na. Yan po yung may bakod na dyan. Yan po yung bahay mismo ni Mayor sa karating ng ating property na yan. So papasukin ko na po. Yan po yung bahay mismo ni Mayor po. Napakalaking pong bahay niyan. Pero dito po yung ating property, kagandahan po nito ay meron po tayo sinasakupan ditong resort na pwede po nating i-develop at pagandahin. Yan po. Yan po yung bahay ni Mayor, karating na po ng property natin. Dito po napapansin ko may mga puno pa rin po naman ng mga produkto ng niyog. So kagandahan po nito, ito po yung sasabi ko sa inyo, kuryente. Dito po dumaan sa atin yung lumang kuryente po, then ililipat na po ito sa tapat ng provincial highway. Yung pinakita po sa inyo kaninang poste, ito na po yung nadadalhan pa. Ito po yung lumang kuryente niya na sinaunang dinaanan po. Yan, plat na plat po talaga itong area niya. Yan. Kali pupuntahan ko po yung pinakasinasakupan na beach. Ayan po, ito po yung nadadalhan pa ng ating property. So meron pa po dito mga fruit berry, mangga, yan, mga nyug na yan. So karamihan ko po napapansin dito sa area ng property na pinabibinta sa atin na 1.5 hectares na to. So ito po ay lamang po ang bulis siya ngayon. Pero napakaganda naman po at plat na plat pa rin naman po yung area ng pagka lupa niya. So lilinisin lang po natin to. Makikita na po natin yung kagandahan po ng property. Plat na plat po ito. 80% plat land po tayo. Kaya hindi po tayo magtatambak o mag-aano dito sa lupang ito kasi maganda naman po. At may mga produkto pa tayo makukuha, mga nyug. So may nalulukad pa naman po dito sa area na to. So nandito na po tayo sa loob. Pupuntahan po natin yung pinakang beach po. Dito po ay talagang plat na plat pa rin. Then napakasukal po sa ngayon. Pero pag ito po ay nalinis, so maganda rin naman po at plat na plat po ang area. Medyo talagang makapal lang po talaga ang damo. So yan. So mapapansin naman po nyo dito sa pinapasukan ito, talagang napakarami po ng buli.
Yan. Pero mayroon pa naman po dito mga puno ng nyug na pailan-ilan po na puno ng nyug na namumunga pa. Yung talagang flat na flat po itong area na to. Then yan na po yung dagat. Ano po? Yan, may parte na yan. No? Pwede po natin itong linisin. So nag-develop na lang po natin. Nakagandahan naman po nito kahit medyo masukal. Ay tabi-tabi naman po tayo ng provincial highway. Ano po? Yan. Bali pinatatabasan ko lang po yung ating dadaanan. Papasok po doon sa pinakang beach. Para gusto ko po masilip para mapakita ko po sa inyo yung pinakang dagat po dyan. Yan. So bali dito na po yung pinakang nasasakupan po niya yung pong harap na yan. Yan pong mga bakawan na yan. Yan na po yung pinakang dagat. So hindi lang po natin maano talagang madami, makapal po yung bagin-bagin niya. Oh. Hindi ko lang po siya mapasok at low tide po ngayon. Yan, ito na po yun. So pag napalinis naman po natin yan, hindi ko lang po talaga matanaw yan. Oh. Pinakang dagat na po yan. Oh. Hindi ko lang po siya mapasok na at ang dami po ng mga bagin-bagin na ganyan maliliit. Oh. Talagang hindi po masuot. Oh, yan, papakasilip ko na po sa inyo yung mga bagin-bagin na yan. Yan po yung pinakang may shoreline naman po tayo dito. Ito na po yung magiging shoreline natin. Sakop na po ng ating property yan. Harap na po na yan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na pwede natin i-develop na. Meron din po tayo dyan nasa frontage po ng dagat na nasa 80 meters frontage po tayo dyan. Then may shoreline naman po na 50 meters. Then ito na po yung kalupaan niya. Ito na po loob na. Ito na flat na masukal talaga pong area. Yan. So hindi ko na po mapupuntahan yung dagat. Bali dito na lang po ako. Talaga ako po ay baka may ahas po dyan. So kung may maganda nga sana ito. Pero kung iti-tripping naman po ito na gusto ninyo, so pwede po tayo sumakay ng bangka. Iikot na lang po tayo dyan mismo sa harap na po tayo dadaan. Pwede naman po at may mga bangka naman po ditong naarkila na pwede nating sakayan. So sa ngayon lang po yung driver po ng bangka ay nangingisda po siya ngayon. Kaya hindi po kami nakapunta doon sa pinakang harap po nitong dagat. Yung pinakang frontage po para mapasilip po sa inyo. Kaya dito na po ako dumaan sa pinakang loob po ng property niya. So talaga pong napakasukal. Yan, mapapansin naman po nyo sa screen ng ating video. Halos hindi na po natin makita sa kapal po ng talagang sukal niya. So lalabas na po uli ako doon sa pinakang provincial highway. Sa mga gusto po dyan na bayan na mag-inquire nito, so pwede naman po natin itong makita yung pinakang dagat. Gawa ng mayroon naman po tayong guide. Ang sinadjust po niya ay sumakay tayo ng bangka para kung iti-tripping daw po ito ay makikita natin yung pinakang beach po na sinasakupan nito na ating property na 1.5 hectares. Yan. Yun na lang po ang ating gagawin. Talagang pinakikita ko na po sa inyo na ang hirap po talaga pasukin ng ganitong property na hindi na po inaabyad ng nagbibinta. Yan. Talagang kumakapal na po ang damo. Pero dito naman po sa property na ito, wala naman po tayo magiging problema. Gawa ng yan po sa karatig natin na yan. Yan po yung farm ni Mayor. May bakod naman po diyang guide wire na hanggang dun po doon sa may dagat po. Yan po ay gagawin din po niyang resort. Yung po kanyang property na yan, dinidevelop din po niyang gawing resort. So ito pong property na sa atin na ito, ganun din po ang pwede natin gawin dito. Tayo na po ang magpapaganda nito. Property na to. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na kay Mayor na property. So meron po siyang bakod na guide wire. Inyo mapapansin po, guide wire yan. Ganyan po din siya kasukal dati, pero ngayon itong kay Mayor na ito ay dinidevelop na po ito, kaya hindi na po siya gasinong masukal. Yan po, mapapansin naman po nyo ay talagang yan, malinis na po ito. May mga tanim na po dito, mga fruit berry. Yan po, ganito din po dati kakasukal ito, itong property na to, itong kay Mayor na to. Pero ngayon, so yan po, dinidevelop ng kanyang tao. Malinis na po, tinataniman po niya ng mga fruit berry. May napapansin po ko dyan, mga kalamansi, mga saging na tordan, bangalan, dyan po sa property na to. Pero mo po yung ating property, talagang napakasukal at napakarami po talaga na damo sa loob ng ating property. Kalat na kalat po dito ang puno ng abuli. Yan po, yung mapapansin po, halos di natin makita. So sa mga bayan po namin dyan, contact na lang po kayo sa taas ng screen. Ang WhatsApp and Viber po namin dyan, andyan po. Please inquire na po kayo dyan. So, yan po, hindi pa naka-subscribe, paki-subscribe at paki-like na rin po ang ating pakipindot na rin po ang ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po nating ina-upload na murang property. Yan, so bali yun po yung property, yung pinakamasukal na yan. Din ito naman po yung karatig ng ating property. So napakaganda po, ganito rin po ang dapat itsura niyan kung yung po ay nabyad ng ating seller, yung pinabibinta po sa atin na property na yan. So ito na po yung pinakakaratig nyo, kaboundarihan po niya. Yun naman po yung
pinakakalsada. Then yan naman po yung property na maraming sukal na yan. Yan po yung ating 1.5 hectares na pinabibinta po sa atin. Yan. So bali talagang napakasukal po no property na yan. Sisilipin na po natin dito yung pinakang dagat po ano. Yan. So nandito na po tayo sa pinakang bungad. So dito na po yung karatig, dito na po ako umikot. Akala ko kanina hindi ko mapapasok pero pinilit ko po talaga, gusto ko makita yung pinakang sako po natin na beach, yung gagawin po natin pwedeng i-develop po na resort. Yan po, yan yung ating harap na po yung may shoreline naman po yan ng property. So banga nga po na ito na dumudong, pasok po dito sa harap po ng ating mismo property. Yan.